Isa raw sa mga rason ng pagdami ng ghost flood control project sa bansa ang kakulangan ng tauhan ng Commission on Audit. Sa Bulacan 1st District na itinuturing na epicenter ng korupsyon sa mga proyektong ito, dalawa lang daw ang COA auditors. Narito ang report ni Mean Los Baños. Inusisa ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang mga naging aksyon ng Commission on Audit para bantayan ang infrastructure projects sa gitna ng issue sa flood control projects. Ayon sa COA, kahit daw mga tauhan nila na auditor sa mga proyektong ito, pinaiimbestigahan na nila. Yun pong fraud auditors would also look at the negligence or complicity ng ating pong mga resident auditors po dun sa baba. Magkakaroon daw ng rigodon ang COA sa auditors at magsasagawa rin sila ng mga surprise visit. Oobligahin na rin ang COA na magsumite ng Declaration of Conflict of Interest ang mga commissioner at empleyado nila. Yan ay matapos madiskubring nakakuha ng mga proyekto umano sa gobyerno ang asawa ni COA Commissioner Mario Lipana. Hinanap naman ni Gatchalian si Lipana sa pagdinig. Naka-leave daw ito hanggang October 30 dahil may sakit at nagpapagamot sa ibang bansa. We can submit po his medical certificate, but ano lang po siguro, ang treatment po siguro ito would be para sa inyo na lang po muna siguro. Aminado rin si COA Chairman Gamaliel Cordoba na kulang sila sa tao. Sa 1st District ng Bulacan kung saan marami ang nadiskubring maanomalyang flood control projects, dalawa lang daw ang COA auditors. Kaya hiling nila sa Senado, tulungan silang magdagdag ng tauhan. Paalala naman ni Gatchalian sa COA, sila dapat ang nagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan para masigurong wala itong anomalya. Sa uli, naaprobahan sa komite ang hinihinging 15 billion pesos na budget ng COA para sa 2026. Noong nakaraang linggo naman, naungkat ang issue sa umano'y overpriced na farm-to-market roads. Gustong paimbestigahan ito ni Senator Win Gatchalian, lalo na sa Bicol Region na baluarte ni dating Congressman Zaldico at Eastern Visayas, kung saan naman si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Pero nagbabala si House Deputy Speaker Ronnie Puno na posibleng demolition job ang ginagawa kay Romualdez. Duda raw siya sa timing nito lalo't lumuta ang issue bago humarap ang kongresista sa Independent Commission for Infrastructure bukas. Una-una, these were not very big projects, no? And it even passed the initial scrutiny of the Secretary of Department of Agriculture. I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan, and then people are pointing to other people so that they will be able to escape the responsibility. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.